Ang text po natin sa umagang ito, sa Psalms chapter 19 verse 14, sabi po ng ating Panginoon, "May my spoken words and unspoken thoughts be pleasing even to you, O Lord, my rock and my redeemer." So basbasan po ng Diyos ang ating nabasa. Tayo po yung makakaupo na. At ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang Spoken and Unspoken Message. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Pastor Romji. Good morning po. Ayan. So, hindi po pagtatagal mga kapatid, para mas lalo po nating maunawaan ano po ba ang kahulugan ng spoken and unspoken message. Sabi po dito, umpisahan po natin sa spoken message. Sabi ng Lord, o sabi po sa internet po muna, sabi dito, refers to the communication that is expressed through words, either spoken aloud or written down. It is the explicit content that is conveyed directly and deliberately. So ibig sabihin, ang spoken message, ito po yung verbally nating sinasabi, or kung di man po natin masabi, dinadaan po natin sa sulat. Naunawaan po. Yung iba tinetext, yung iba chinachat. So yun po yung tinatawag po na spoken message. And ano naman po yung unspoken message? Sabi po dito, refers to communication that is implied or conveyed through non-verbal cues such as body language, facial expression, tone of voice, and gestures. It is the message that is not directly stated but still understood through context and the manner in which something is said or done. So ibig sabihin po, ang unspoken message nakikita sa mga kinikilos po natin or sa expression po ng ating mukha. Okay? So ngayon, bigyan ko lamang po kayo ng halimbawa. Katulad na lamang po, paano po madalas na nagbabatian ang isang magkaibigan? Pag nag-meet yan, bro, kamusta? Sis, kamusta? Merong spoken word na binabanggit para malaman kung anong gusto mong iparating sa kanya. Diba? Pero kung simple lang ang gusto po natin na mangyari, diba? Yung isa, minsan na-experience ko, pag ang lalaki nagkasalubong, kilay lang ang ginagamit. Diba? Kasi bakit? Ano ba ang tawagan nila? Bro. Kaya ang kumagalaw lang ang kanilang bro. Alam na ibig sabihin, di ba? Ay bro. Kahit di ka magbanggit, pero yun yung ibig sabihin. Amen? So yun yung unspoken message na sinasabi. At ano pa, na-experience ko rin at natutunan ko po ito. Hindi pa naman po ako galing, pero madalas kong napapanood. Sa Italy. Once nasarapan po sila sa pagkain, ano po yung madalas na kanilang, ano yung madalas na pwede nating makita sa itsura once na nasabing masarap yung pagkain? Dito po, sige, dito muna, sa Pangasinan. Pag masarap, pag sasabi, masamsamit. Ang galing ko na, may Pangasinan na. Ayan, ano pa? Paano natin na-express na masarap yung pagkain? Diba? Napapasabi tayo, yummy. Minsan napapasayaw pa. Diba? Pero doon po sa Italy, na-experience talaga, no? Once po sila nasarapan, kahit hindi nila binabanggit, gesture po ng kamay nila, malalaman mo na masarap yung pagkain. Paano? Makikita nyo sa Italy, ganyan po, puro hand gesture po sila. Pag galit yan, medyo madiin yung pagkakabitaw ng kamay. Pag masarap, nakikita po sa muka at yung gesture po ng kamay. At ano pa, sa mga driver po, so maraming mga rules na nakalista, pero ano po sa mga driver, yung hindi naman nakalista, pero naiintindihan na ng driver. Nauunawaan na ng driver.
ito na experience ko po at natutunan. Ewan ko po kung totoo po sa iba. Sa Korean daw po, hindi na po sila bumubusina para mag-thank you. Ang ginagawa nila, once na pinagbigyan silang lumiko, nag-hazard sila ng ilang segundo. Na kung saan yun yung sign nila dun sa kabilang sasakyan na nagte-thank you po sila. Diba? Hindi naman yun nakalista, hindi naman nakasulat yun, pero understandable na ng mga taga-Korea anong ibig sabihin po nun. Unspoken message. Hindi sinasabi, pero alam na. Ano pa po? Sa bahay. O ayan ha, siguro for sure marami tayong spoken and unspoken po pagdating sa bahay. So for example, dadalaw tayo sa ibang bahay. Ano pong madalas na ginagawa natin bago pumasok ng bahay? Na hindi naman siya nakalista, hindi naman siya sinasabi, pero ano yung madalas nating ginagawa? Maliban sa kumatok, pag nandun ka na sa loob, papasok ka na. Nagtatanggal ng tsinelas or ng sapatos. Di ba? Hindi naman nakasulat, oy sis, pagpasok mo pa ay tanggal Hindi naman sinabi. Pero tayo, initial na natin, paggalang natin dun sa mismong may-ari ng bahay, hindi man sinasabi, pero para makita yung pagiging polite natin sa kanila, tinatanggal natin yung sapatos. Pero ako po, madalas po ako nagpapaalam muna ako, okay lang po ba ipasok ko? Kasi may time kasi na magtuturo ka, nakapaa. Diba? Pero syempre, para sa Lord, kailangan nakaayos po tayo. Present ourselves as living sacrifice, pleasing sa ating Panginoon. Diba? So, bago tayo pumasok, pwedeng magpaalam, or yun nga po, hindi man sinasabi, tanggalin po natin yung tsinelas or yung mga sapatos po natin bago pumasok. Kasi hindi natin alam, baka bagong linis pala. Diba? Maisipan pa to. Bastos naman ito, kalilinis ko lang, dire-diretso ang pasok. Diba? O ano pa, pag nasa loob ka na, pinapasok ka na, ano pa? Diba, hindi ka naman agad-agad na uupo agad sa living, sa sa sopa. Napiling mo, sarili mo yung bahay, nakaganon ka pa. Una ka pa sa TV. Diba? Pero tayo, diba, hihintayin pa natin, ay sige po Brad, sis, upo na muna kayo. O tsaka po lang tayo, uupo. Pag hindi sinabi, edi matagal kayong nakatayo. Biro lang po yan. Pero yun po, sa buhay po natin, meron po talagang mga bagay na binabanggit at meron ding mga bagay na hindi po dapat banggitin pero nakikita sa atin na alam na ang kahulugan. Pero ang pinaka-importante po dito, kagaya po sa binasa po natin, lalong-lalo na po para sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 19 verse 14, sabi ng Lord, may my spoken words and unspoken thoughts be pleasing even to you, O Lord, my rock and my redeemer. So sa mga lumalabas sa bibig natin o sa mga kinikilos ng ating mga katawan, kailangan pleasing po dapat sa ating Panginoon. Amen po ba? In words or in deeds, kailangan kalugod-lugod po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. And ngayon, ano po ba yung mga spoken messages that we often say or use? Ito po, madalas naman po natin itong binabanggit. Okay? Common lang naman po ito. Unahin ko na po ang pagsasabi po ng I love you. Ayan. Sige nga po, sabihin po natin sa ating mga katabi, I love you. Bakit? Banda doon sa likod, parang di nagkasabihan Yun po, the way kung paano natin ma-express ang pagmamahal through words sa pagsasabi po ng I love you. So yan po yung isa sa spoken message para ma-express po natin yung ating nararamdaman. Na kung saan naman po, ito naman ay commandment po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po sa John chapter 13, verse 34 to 35, sabi po ng ating Panginoon, a new commandment I give to you, that you love one another just I have loved you.
you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Malalaman na tayo disipulo ng Lord kung tayo po ay nagkakaibigan. Na na-express natin sa pagsabi ng I love you yung ating pagmamahal sa kapwa or sa iba. Okay? At hindi lang po yan sa kapwa po natin. At higit sa lahat, dapat yung I love you, yung spoken word na I love you, dapat nababanggit din po natin sa ating Panginoon. Na-express din po natin po ito dapat sa ating Diyos. Matthew chapter 22 verse 34, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." So talagang inuutos pa rin sa atin nating Panginoon. Mahalin po natin siya. Sabihan natin ng Lord ng I love you. Pag nagpupuri tayo, Lord, I love you. Pag kumakanta tayo, na ikakanta po natin na I love you. Kagaya kanina, di ba? I love you, Lord. Yun lang po. Hanggang doon lang po muna ako. Hindi ko na po itutuloy. Pero ang pinaka-importante po dito is na-express natin through words yung nararamdaman natin sa ating Panginoon. Sa pagsabi po ng I love you. So yung iba po sa atin, iba't ibang mga linggawahe, binabanggit pa po yan, mahilig sa K-drama, ay sarangheo, di ba? Sa iba, te amo, aisteru, di ba? Sa iba't ibang lingwahe para maging sabing malambing lang, di ba? Binabanggit po natin ang I love you. At pangalawa po, na spoken message na madalas na binabanggit natin, ito po lalo pag nagkakasala. Ayan, madalas naririnig ko yan. O nagkakaroon ng tampuhan. Ano po yun? I'm sorry. Medyo cute, no? O, ipalitan natin ng konti. Kuya, next slide. Oh, sorry na, huwag ka na magalit. Oo. Ayan yung mga uso noon di ba? Pag nagganyan na yan, alam na nahingi po ng sorry. At yun din naman din po ang utos ng ating Panginoon Pag nagkasala, dapat marunong tayo humingi ng tawad. Di ba? Paano ba malalaman na nahingi ka ng tawad? So syempre, magsasabi ka ng sorry. Di ba? Pag nagkamali si Kuya Francis kay Ate Ivana, sorry. Di ba? So ganun po ang gusto ng ating Panginoon. Minsan nga may lambing pa nga, isa-send yung mismong picture na yan. Or siya mismo magpipicture sa selfie na ganyan. Di ba? Kasi ibig sabihin, nagpapahatid siya na siya ay humihingi ng sorry. At dapat ganun din tayo pagdating po sa ating Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9. Sabi ng Lord, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So talagang pinaparating sa atin nating Panginoon, confess. Pag sinabing confess, sabihin po natin. Sabihin natin na tayo'y nagsusorry sa ating Panginoon, tayo'y humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa po natin. Sa Diyos o sa kapwa po natin. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga po, isa po sa napanood ko, isa sa mabuting tao, nakikita po natin na isang mabuting tao, ang isang tao, pag marunong siyang mag-sorry. Pero may kanta na ang sabi, sorry seems to be the hardest word. Para sa iba, oo. Pero pag tayo kasama natin ng Diyos, mayroon tayong Diyos sa buhay, madali po natin tong mababanggit. Na mayroong sinseridad. Amen po ba? At yun yung gusto ng Lord na once na tayo nagkakasala, nagkakamali, marunong tayo magsabi ng I'm sorry. Diba? Sa mga politician, madalas naririnig natin, I'm sorry. Diba? Kung naaalala nyo pa yung politics pa noon, no? So, importante na marunong tayo na humingi ng tawad. And pangatlo, pag nabigyan tayo ng blessing, diba? Nung nakaraang taon, December,
O, taon pa rin naman, di ba? Last month, December, di ba? Ano yung pag nakakatanggap tayo ng regalo, nakatanggap tayo ng aguinaldo, ano ang nabubuka ng ating bibig? Thank you. Sabi nga po, bilang isang Kristiyano or kahit tao mismo, dapat bukang bibig na ang thank you. Bukang bibig na ang pasasalamat. Amen po ba? Maliit or malaking bagay, dapat marunong magpasalamat. Natutunan ko rin at napanood ko sa isang vlog, tinuturo dun sa bata. May yung bata may wish, ang gusto badminton racket, bola, pero ang binigay sa kanya ay yung raketa ng pampatay ng lamok. Sabi ng bata, saan ko gagamitin yan? Para saan yan? Ang nire-request ko, pang-badminton. Pero sabi nung nagbigay, dapat marunong kang magpasalamat kung ano ang natatanggap mo. Amen? So tayo po, mga kapatid, kailangan isa sa spoken words na dapat madalas nabanggitin natin ang thank you. Hindi lang po sa kapwa po natin, kundi lalo po sa ating Panginoon. Ako naniniwala po mga kapatid, maraming bagay, maraming magagandang bagay ang Lord na ginagawa sa bawat isa sa atin. Kaya dapat tayo po ay mag-thank you po sa ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verse 15, sabi ng Lord, thanks be to God for His indescribable gift. Ganyan ang regalo po ng Lord sa atin. Di ba? Lord, ang hinihingling ko lang naman sa iyo, sedan, pero binigay mo SUV. Hindi mo mapaliwanag, sedan lang naman ang hinihingi mo eh. Amen po ba? At gusto mo express sa Lord ang pasasalamat mo, thank you Lord. Amen po ba? Nababanggit mo ang salitang, thank you Lord. Spoken word na gustong-gusto ng Lord na marinig sa bawat isa sa atin. Kanina na lamang po, ginising ako ng Lord, Lord, thank you. Amen po ba? Naka-attend tayo dito, Lord, thank you. Meron po bumabiyahe na aksidente. Meron sa crossing, may tumatawid lang na bangga. Pero tayo mga kapatid, papunta tayo sa church, ingat na ingat ang Lord sa atin. Ano ang sasabihin? Thank you, Lord. Amen po ba? Spoken words na gustong-gusto ng Lord na marinig sa bawat isa sa atin. At ano pa po? Isa pa po dito, yung adoration. Ang adoration, siyempre binibigay po yan sa ating Panginoon. Minsan sa mga kapwa natin, nababanggit natin din, uy, ang galing mo naman. Uy, ang ganda mo ngayon. Kahapon hindi. Biro lang po. Di ba? Nababanggit natin na-appreciate po natin yung beauty, kaya natin nababanggit, uy, ang galing mo naman. Nakita mo lang magwalis, uy, ang sipag naman. Di ba? Top 1, top 2, best in math, best in English, nababanggit mo, uy, ang galing mo naman, lahat ng medal, nasa iyo na, pengi namang isa. Di ba? Kasi nababati po natin. At maganda po yun, na nababati natin through words ang ating mga kapatid. At siyempre, ganun din po ang ating Panginoon. Kung ano yung titulo ng Lord, sa panalangin natin, dapat nababanggit din po natin yan. At alam naman natin kung ano ang Lord sa buhay po natin. Kanina kinanta natin, ang Lord, waymaker po natin yan. Amen? Promise keeper, walang pangako na hindi tinupad ang Lord. Amen po ba? Ano pa? Waymaker, promise keeper, miracle worker. Amen po ba? Na hindi mo akalain na magagawa ng Lord. Pero ilagay mo na sa isip mo, all things are possible. Kaya yung miracle worker na nasalita para sa Lord, Kanya po talaga yan. Amen po ba? Kahit sabihin mong ang doktor ang gumamot sa'yo, pero ang Diyos pa rin ang gumamit ng doktor para sa'yo. Ang miracle worker dyan, Diyos pa rin. Amen po ba? Kaya nga po yung adoration na ito, ibigay po natin sa ating Panginoon. Ano-ano pa po ba yung mga halimbawa ng mga adoration na pwede nating banggitin sa ating Panginoon? Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Di ba? Di ba po? Siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung Author and Finisher. Lahat ng titulo na napakataas sa Lord po yan. At ibabanggit at babanggitin natin po yan sa Kanya. Amen po ba? So yan po yung mga ilan ng mga spoken words or spoken message na dapat nababanggit natin bilang isang Kristiyano. Amen? Share ko lamang din po isa pong story sa Bible or parable sa Bible. Dito po sa Matthew chapter 21 verse 28 to 30. Sabi po nating Panginoon, andyan kuya? Wala. Okay, babanggitin ko na lang po. Sabi po dito, ang story po nito ay tungkol po sa dalawang anak na lalaki. Sabi po sa verse 20, "What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, 'Son, go and work today in the vineyard.' Verse 29, sabi po nung anak, nung una niyang nilapitan, 'I will not.' Hindi ko gagawin, sagot niya. He answered, but later, he changed his mind and went. So ibig sabihin, sabi niya hindi niya gagawin, pero nagbago ang isip, ginawa niya. Yung pangalawa, pinuntahan. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not go. Sabi niya, gagawin niya, pero hindi naman ginawa. Sa story po, kung i-continue natin, nalugod ang Lord dun po sa nagsabing, hindi ko gagawin, pero ginawa ko. Pero, mas nangusap ang Lord sa akin na ang sabi sa akin ng Lord, kailangan kung ano ang sinabi mo, dapat nakikita din sa'yo. Kung sinabi mong gagawin mo, kailangan makita na meron kang ginawa. Amen po ba? Ibig sabihin, nagko-complement ang spoken and unspoken message mo. Amen po ba? At yun yung gusto ng ating Panginoon. Amen po? O ngayon naman, pag-aralan po natin, what are the unspoken messages that should be unseen in us as children of God? Kung tayo po kanina, ang spoken word natin ay I love you. So paano po natin ito makikita na hindi po natin sinasabi sa kanila? So ang kailangan lang natin gawin, yung pagmamahal na yan, kailangan pakita mo. Show it. Paano? Okay? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So ang pagsasabi ng I love you, hindi naman sinasabi ng Lord na ayaw niya. Sinasabi niya yan. Okay yan. Ni-express mo na mahal mo ako. Pero hindi lang doon nagtatapos. Gusto ng Lord na makita sa kilos po natin. Gusto ng Lord na makita sa ginagawa natin. Paano? Dito na po papasok yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Nakasulat ba kuya? Andyan. Sabi po nating Panginoon, love is patient. Paano mapapakita na nagmamahal ka? Mahaba ang iyong pasensya. O, sino po mainitin ng ulo? Taas ang kamay. O, hindi ko na rin ibababa. Sino mainitin ng ulo? Let's be honest. O, ako, nagtaas na ako ng kamay. Hindi naman maiiwasan yan. Minsan talaga maraming nakakainis. Pero para mapakita ang pagmamahal, kailangan ipasok mo sa isip mo, kailangan ko mapakita ang pagmamahal. Habaan ang pasensya. Amen? Ano pa? Love is kind. Kahit hindi na maganda ang ginagawa sa iyo, kailangan mo pa ring maging mabuti sa kanila. Kasi yun yung love eh. Yun ang love, yun yung love na gusto mo. Kailangan napapakita mo sa pagiging mabuti or mabait po natin. Ano pa? It does not envy. It is not envy. Sabi ng Lord.
Ha? Kung hindi ka, o kung tayo ay nagmamahal, dapat hindi na nakikita ang inggit. Wala na dapat yan. Amen po ba? Pwede maging constructive. Mainggit ka man soon, magiging ganyan din ako. Ako, to be honest po meron akong, hindi ko naman, ewan ko kung inggit ba yun, kasi meron siya sasakyan. Minsan napapasabi ako, sana all. Di ba? Pero yung sana all na yun na, ako rin, ipupush ko ang sarili ko para makuha ko din yun. Pero hindi ako naiinggit Hindi ako naiinggit. Para naging motivation ko siya para makuha ko yung bagay na gusto ko din. Ngayon yung gusto ng Lord na makita sa atin. Pero ang nangyayari, dahil meron siya nun, ako, masisira din yan sa sasakyan yan. Di naman pinapairam din yan. Ang hiniram ko yung isang beses, hindi ako pinairam. Pero nung ako may sasakyan, pinahihiram ko yan. Pero sabi, ang love, hindi dapat naiinggit. It does not boast. Hindi mayabang ang pag-ibig. Pwede, yung partner mo, ipagyabang mo. Ang Lord, ipagyabang mo. Okay yan. Pero yung mga nagawa mo, yung mga achievement mo, wag mo yang ipagyabang. Kayang alisin yan ng Lord. Kaya sinasabi, yung love na gusto ng Lord na nakikita sa atin, hindi po mapagyabang. It is not proud. Halos same lang din po. And ano pa, sabi ng Lord, it does not dishonor others. Amen po ba? Ang love, kahit mali na ang ginagawa niyan, wag mong papahiya yan. Kasabi mo sa tabi, sabi mo, pero sabi naman ng Lord, di ba, open rebuke is better than secret love. Okay lang naman pagsabihan In general, pagsabihan mo. Lahat. Pero kung talagang medyo maselan yung ginawa niya, kausapin mo. Hiwalay, para hindi naman mapahiya. Kung mahal po natin, ganun ang dapat nating mapakita. Does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Pag mali, mali. Sabihan po natin, misis ko yan kampi ko yan. Pero kung mali, mali. Ganyan kami ni Sister Abby, pag nakita niyang mali ako, sabihan ako niyan. Pag may nakita rin ako sa kanya, sabihan ko rin yan. Ganon, di dapat ganon. Hayaan mo muna. Pero galit ako nun. Joke lang. Ayan. Does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. So ito yung gusto ng Lord na makita po sa atin. At hindi lang po yun, ito po sa kapwa po ito, at ito po para sa Lord. Mahal po ba natin ang Diyos? Mahal po natin ang Lord. Amen. Sabi ng Lord, John 14:15, if you love me, keep my commandments. At ano po yung commandments ng Lord? Dapat meron tayong commitment sa Lord. Huwag na po kayong masasaktan. Tanong, anong oras po ang Sunday service natin? Anong oras po Sunday service natin? Anong oras po service natin? Anong oras po service natin? Kayo na po nakakaalam kung anong oras po kayo dumating. Pero kung tayo po nagmamahal sa Lord, kung ano yung committed time natin sa Kanya, ibigay natin sa Lord. Ano na lang po ba, 1.5 oras, 2 oras para sa Lord? Tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, times mo 24. Di ko po kaya. Pero 2 hours lang ng Sunday hinihingi ng Lord. Yun lang ang i-commit natin sa Lord. Yun pa lang ang hinihingi sa atin ng Lord. Ibigay na po natin. Amen? So next week, kung mahal po natin ating Lord, 9:30, nandito na tayo. Amen po ba? Amen. At ano pa? Siyempre, yung effort natin sa serbisyo para po sa ating Panginoon. Pastor, wala pa po ako sa ministry. Anong gagawin ko? Makikinig lang po talaga ako Kung mayroon ka nang nakita na balat ng candy, ikaw na mismo, kusain mo na.
effort na natin yan para sa Lord. Pick up mo na yan. Ikaw na mismo magtapon sa basura. Diba? Uwian na tayo. Tapos na ang service. Hindi pa nasasalansan yung mga upuan. Ikaw mismo. Tulong na tayo. Hindi, may worker naman. Trabaho niya na yan eh. May ministry o wala, kung gusto mo malugod ang Lord at mahal mo ang Diyos, gagawin po natin yan. Amen po ba? At yun ang gusto ng Lord. Nakikita sa effort po. At syempre, may sacrifice. Kung mahal po natin ang Diyos, mahal natin yung kapwa po natin, may sakripisyo yan. Amen po ba? Eto po, sa magjowa o sa nagliligawan, ano ang madalas na sacrifice? Di ba yung strength mo, magpupuyat ka, makaka-chat lang yan. Nung panahon ko, nung nanliligaw ako, may graveyard shift, si Elder Abby. Pero gising pa rin ako kasi gusto ko siya ka-chat eh. Di ba? Pero ang Lord, nahingi ng konting time natin. Maliban sa Sunday service, gusto pa ng Lord na makausap tayo. Sacrifice tayo ng time natin sa Lord. Amen po ba? At doon po, hindi mo man sinasabi na I love you Lord, pero marami tayong ginagawa para sa Lord. Pinapakita natin na mahal po natin siya. Amen? Yan po yung isa sa unspoken message po ng nating Diyos sa buhay po natin. Amen? At ano pa? Pangalawa, di ba? Sabi ko nga po, kung may nagawang mali, marunong sorry. Pero paano mo malalaman na yung sorry niya ay sincere? Na hindi niya sinasabi na siya ay talagang nagsusorry. Ano po? Pangalawa, merong change sa kanya. At hindi niya na uulitin ulit. Change and don't repeat it. Di ba? Kung nagsorry ka na, wag mo nang ulitin. Amen po ba? Ang kasalanan, paano nagiging, ang mali, paano nagiging kasalanan? Pag paulit-ulit mong ginawa. Pero kung yan ay hiningi mo na ng tawad, wag mo nang ulitin. Aray. Amen po ba? Sabi po sa John chapter 8 verse 11, isa pong senaryo nung si Jesus Christ po ay nabubuhay. Sabi po sa verse 11, tinanong niya yung isang babae, nandiyan pa ba yung mga gusto na bumato ng bato sa'yo? Sabi niya, wala po Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na. O sinasabi sa atin nating Panginoon, wag po muna kayo umuwi. Dito lang po yan. Sabi ng Lord, umuwi ka na at mula ngayon, ito na ang gustong sabihin ng Lord sa atin, mula ngayon ay wag ka nang gumawa ng kasalanan. Change and don't repeat it. Amen? Amen po ba? Alam naman natin, ang Diyos, He is just and faithful to forgive us our sins. Pero wag nating abusuhin ng Lord. Amen po ba? Amen po. Kaya gusto ng Lord na tayo po ay magsusorry at para makitang sincere yan, may pagbabago na nakikita sa atin. At di na tayo uulit. Amen? Ang tao, nagbibigay ng chance, pero nauubos din yan. Di ba? Napanood ko nga po, sabi ko, ang pasensya ko, ito na lang. So ang chance din natin, ito na lang. Pero pagdating sa Lord, unlimited po ang chances ng Lord. Pero wag po nating abusuhin. Amen po. Philippians chapter 3 verse 13. Meron ba ako dyan, kuya? Wala. Sabi po nating Panginoon, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Yung pagkakasala mo, na hiningi mo na ng tawad sa Lord, wag mo nang balikan pa. Forget it. Yan mo na yan. Hiningi mo na ng tawad sa Lord eh. Amen? Wag mo nang balikan pa.
Ano po nangyari doon po sa asawa ni Lot nung binalikan niya yung mga kasalanan? Ayun, patay. Naging pillar of fire. Di ba? So, na kung saan ayaw natin mangyari. Amen po ba? Gusto niyo po ba yung nangyari sa LA, mangyari pa sa atin para masabing tama na sa paggagawa ng kasalanan? Di ba? Hindi na natin hintayin yun. Ngayon pa lamang, tinuturuan na tayo ng Lord. Kung tayo po ay talagang nagsasorry tayo sa mga nagawa natin, kailangan may pagbabago at nandoon na hindi na natin uulitin. Amen po ba? Nakikita po yun sa atin. At pangatlo, mga kapatid, kung may blessing, ang sabi, thank you. Amen? Pero paano po masasabi na hindi mo man sinasabi na thank you, pero makikita naman na na-appreciate mo. Amen? Doon po sa kapwa natin, pag nabigyan ka ng regalo, para masabi mo yon, syempre appreciate mo yan. Di ba? Amen? Minsan gagamitin mo pa, pero pagdating sa ating Panginoon, maliban sa pag-thank you natin sa Lord, verbally, kailangan, pangatlo, testify. Pinapatotoo po natin yan. Amen po ba? Ang blessing ng Lord, hindi yan sinasarili lang. Dapat sinashare po yan na ganito kabuti ang Lord. Amen po ba? Kung mayabang ka na nga lang, ang iyabang mo na ang Diyos. Ang ipatotoo mo na ang Diyos. Kung atapang-atao ka, matapang ka dapat mag-testimony sa Diyos. Amen po ba? 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. I-declare mo ang pasasalamat, i-declare mo ang pagpupuri sa Diyos dahil mismo ang Lord inalis tayo sa kadiliman. Kaya ipagpatotoo po natin yan. Di ba? Madalas nating naririnig, Elder Andrew, at yung iba po sa atin dito. Di ba? Tayo mismo magugulat tayo. Dati, puro bad words na babanggit po, pero ngayon, parang puro, I love you Lord, thank you Lord, I'm sorry Lord, puro word of God. Di ba? Na kung saan, Lord, wala naman ako ipagpapasalamat eh. Yung pagbabagong yun, ipatotoo mo sa Lord. Amen po ba? Sabi nga, maging patotoo tayo sa lahat ng dako ng mundo. Amen po ba? Kung gaano kabuti ang Diyos sa bawat isa. 2 Timothy chapter 1 verse 8, sabi nating Panginoon, kaya't, yung kulay pula na lang po babasahin ko, sabi ng Lord, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Sino po gusto magpatotoo? Taas ang kamay. Amen po. So, sa mga darating na Sunday, GBS, kung pahintulutan tayo na mag-testimony, testify po tayo sa ating Panginoon. Amen po. Ipagmalaki natin ang mabubuting ginawa ng Diyos para sa atin. Obviously, sa pag-testimony natin, natethank you pa rin naman natin ng Lord eh. Pero yung ginawa mong pag-testify, sapat na yan sa Lord. Sapat yan sa Lord na nayayabang mo siya sa lahat. Amen? At ano pa po? 1 Timothy chapter 4, verse 4 to 5, nandyan. Sabi po dito, for everything God created is good and nothing is to be rejected. And if it is received with thanksgiving. So, lahat po ng bagay na ginawa ng Lord, ano po yan? Good. Amen? Lahat po mabuti. Kailangan tanggapin natin ng taos puso. Ayan, na nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. And then pang-apat po, kung nandoon po yung adoration natin sa ating Panginoon, kailangan nakikita rin po ito. Amen? Lord, you're the Prince of Peace, you're the way maker, you're the promise keeper. Hindi mo man banggitin yon, pero nakikita dapat po sa atin. Sa panong pong paraan? By praise and worship.
Pastor, kumakanta naman ako. Pastor, sumasabay nga ako. Pastor, may lyrics na babasa ko naman kahit mali yung lyrics. Diba? Pero paano makikita ang praise and worship doon? Sabi po ng ating Panginoon, Philippians chapter 2 verse 11. Chapter 2 verse 10 to 11. That at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wala lang po dito, pero nasusulat po. Sabi po ng Lord, lahat ng tuhod, lumuhod. Lahat ng may dila, magsasabi ng praise the Lord. Lahat ng may hininga, magpuri sa Lord. Lahat ng may kamay, pumalakpak. Lahat ng may paa, tumalon, sumayaw sa ating Panginoon. David, napagkamalan ng baliw, pero yun ang gustong-gusto ng Lord na ginagawa po natin pag tayo ay nagpe-praise and worship. Amen po ba? Siguro yung kung first time mo, mauunawaan pa kita eh. Mauunawaan ko pa po kayo kung first time nyo. Ano ba naman yan? Ay, sakit. Tinatamaan ka na sa pagpupuri ng katabi mo. Pero yun ang hinahanap ng Lord. Amen po ba? Lord, masakit yung bewang ko. Lord, masakit na lamunan ko. Lord, may sakit ako. Lord, di ko kaya. Pero ano sabi ng Lord? Pag may hininga, mag-praise the Lord. May kamay ka, pumalakpak ka. Mga daig pa tayo ng mga walang kamay, walang paa eh. Di ba may sinare po si Pastor Alex na si Nick? Si Nick na walang paa, na walang kamay, pero kung mag-share ng salita ng Lord, wagas. Pero tayo, kumpleto. Nagkaroon man ng overhaul ng konti, pero nandiyan pa rin, nakatayo pa rin, kaya pa rin kumilos. Amen po ba? Yun yung mga unspoken message na gusto ng Lord. Hindi mo man banggitin lahat ng titulo ko, basta makita ko sa'yo. Umiyak tayo sa Panginoon, umiyak tayo sa Panginoon. Hindi dahil masama ang loob mo, dahil hindi maganda nararamdaman mo, umiiyak ka kasi napakabuti ng Lord. Na yun yung gustong makita sa atin. Amen po ba? Pero ano ang nangyayari? Katayo lang, hiyang-hiya. Di ba? Kulang na pagtaas mo yan. Di ba? Paamoy mo kung paamoy mo yan, walang problema. Kasi hindi naman yung tinitignan ng Lord. Hindi ka naman aamuyin ng Lord. Makita lang yan ng Lord, ano pang sabi niyan? Magiging mabangong samyo yan sa harapan ng Lord. At yun ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin. Naalala ko po isang kanta ng ID04. Sabi po sa lyrics ng kanta. Chorus lang po. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice. Kahit sintonado yan. Magiging malaboses anghel tayo sa Panginoon. Ako po, hindi po ako marunong kumanta. Maganda lang ang boses, pero hindi ako nakanta. Pero kayang-kaya ng Diyos na maging mabangong samyo yan. Kaya ng Diyos na maging boses anghel yan para sa Kanya. Amen po ba? Pero tayo dapat mismo makitaan po niyan. Amen? Kasi bakit mga kapatid, hindi lang sapat sa Lord na sinasabi lang natin na I love you. Lord, I'm sorry. Lord, thank you. Lord, eto mga titles mo na alam ko. Hindi yan sapat hindi yan sapat sa Lord. Kasi mismo ang Lord ang sabi. Luke chapter 6 verse 46, sabi ng Lord, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Lord, thank you. Lord, I love you. Pero yung gusto ng Lord, di mo naman ginagawa. Ine-express mo nga through words, pero hindi naman nakikita sa'yo. Bali, wala po yan sa ating Panginoon.
Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kung tayo sumusunod, tayo nakikita sa ating unspoken message na yan, dyan nalulugod ang Diyos. Hindi ka pa man nagsasalita, pero nakikita na po ng Diyos sa atin. Amen po ba? At yan ang gusto ng Lord sa bawat isa sa atin. Question po mga kapatid. Sino po gusto ng blessing? Nasa kamay. Sino po gusto ng blessing? Sino po gusto ng blessing? Sino gusto ng blessing? Sigurado kayo? Sino gusto ng blessing? 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 Marami pong salamat. Gusto ng blessing. Gusto niya ng blessing. Meron tayong dapat gawin. Amen. Gusto niya ng blessing, sinabi niyo, oo. Spoken words. Kung gusto mo, kailangan, kunin mo. Nagka-blessing. O ganun din po pagdating sa ating Panginoon. Amen. Ginamit lang naman po ako. Pero kung gusto mo talaga mula sa ating Panginoon, tayo mismo may gagawin at lalapit tayo sa ating Panginoon. Amen? At last spoken and unspoken message ng gusto ng Lord iparating sa atin. Malapit na po ito. Sabi po, last spoken message. Ano po yan? Gospel. Dapat alam po natin yan. Yan yung alam natin na nakasulat na sa isip po natin, nakasulat na sa puso natin, na tinanggap na po natin. At ano po yun? 1 Corinthians 15, 1-4. Next slide, kuya. Sabi po dito, sige, next slide. Sige lang. Ayan. Kailangan nating paniwalaan. Christ died for our sins. Christ was buried. Christ rose again. Paniwalaan natin yan. Yan yung madalas na binabanggit po natin na kailangan na mangyari sa atin. Kailangan nating sundin na ano, kung ating Panginoong Jesucristo ay namatay, kailangan din may mamatay sa atin. Ano po yun? Kasalanan. Sa paanong pamaraan? Acts 2:38, repent. Amen? Christ buried, tayo naman po magpapabaptize in Jesus' name. Pangatlo, Christ rose again. Re-receive tayo ng gift of the Holy Spirit. Yan yung spoken message na alam natin at binabanggit po natin. Amen? Pinanghahawakan po natin. Pero hindi po sapat na alam mo lang yan. Hindi lang sapat na nasasabi po yan. Para may maniwala po sa atin, sa mga sinasabi natin, nagagamitin tayo ng Lord para sa Lord mismo sila maniwala. Kailangan niyang gospel na yan. We live of it. Next, kuya, pinamumuhay po natin yan. Ikaw mismo yung gospel ng Lord. Nasa iyo mismo yung Holy Spirit. Amen po ba? Kuya, next slide. Nakikita kung paano ka manalangin, nakikita kung paano ka magbasa ng salita ng Lord, paano ka mag-aral sa Lord, paano ka tumulong sa kapwa mo, paano ka magpatotoo, paano ka magpuri, paano tayo managkakaisa sa ating Panginoon. It is how we live. May mga darating na activities, paano makikita ng Lord na nakikipag-isa tayo. Aatin tayo dyan. Amen po ba? Aatin tayo dyan. Di mo lang sasabihin, sige, aatin ako. Wala ka naman. Hindi nakita sa atin. Hindi umayon yung sinabi natin sa kinilos po natin. Ang gusto ng Lord ko, anong sinasabi mo, kailangan yun din ang sinasabi natin. Amen? Dahil bakit? Proverbs 12:22, nandiyan dyan kuya. Sabi ng Lord, the Lord detests lying lips. Ayaw ng Lord ng sinungaling, but He delights in people who are trustworthy. Paano sinasabi ng Lord na people who are trustworthy? Ginagawa kung ano ang kanilang sinasabi. Amen? Yes, Lord lang ang promises, ang mga salitang hindi napapako. Pero sabi, kailangan natin maging tulad ng ating Panginoon.
Kaya kung ano yung sinabi natin, dapat na pagkakatiwalaan din tayo. Hindi lang ng kapwa natin, kundi mismo ng ating Panginoon. Amen? Dito na po ako magtatapos. Sabi ng ating Panginoon, sa salita man o sa gawa, Colossians 3:17, in whatever you do, in word, in spoken message, sa mga sinasabi po natin, or indeed, sa gawa, sa mga unspoken message, sabi ng Lord, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Ibig sabihin, in words and in deed, sa lahat ng ginagawa natin, dapat sa glory lang po ng ating Panginoon. Amen po. Yun lamang po. Maraming salamat sa Lord. Purihin po ang ating